Understand your role in supporting the worship leader. Yan nga sabi ko kanina, may communication yon. Mag-usap kayo kung ano yung chorus, ano yung verse 1, verse 2, o yung bridge, o yung balik, o yung stop. Dress code. Ano ba talaga? Hindi ko na siya masyadong pinahabaan. Niresearch ko siya accordingly doon sa hindi ko pa masyadong naintindihan. Noong unang panahon, the Old Testament, yung mga suot nila ay talagang, di ba? Yung kanilang mga garments ay talagang isa yun. So, ano ba ang sinasabi? Itong picture, nakikita nyo naman kung paano nagre-react. Congregation yan, ha? Ang ibig sabihin, congregation yung nakaharap sa inyo. Ang haba ng damit, ha? Parang gano'n, di ba? Number 1, beware is not what is most important, but trusting God. Kung ang sinusuot natin, dapat hindi siya yung parang ito yung magbibigay. Ang sabi pa doon sa isang commentary, be careful about what you wear. Baka ikaw ang sanhi na magkaroon ng problema yung congregation, which is sin o lust. Nakita niya, hindi niya mapikit, hindi makita ang liris. Eh sa atin pa naman, kitang-kita yung screen doon. Tapos biglang, oo, hindi maiwasan hindi makita yung, ano ba? Alam niyo yung sabihin ko? Men are to dress like men, and women are to dress like women. Paano yung sa Scotland? May nag-comment. Nakapalda siya doon. So magpapalda din yung lalaki. Ang tanong dyan, taga-Scotland ba tayo? Nakuha nyo? May argumento which is tama. Paano yung mga taga-Scotland? Kanila talagang nakamaan sila doon, nakapalda. Ang tanong doon, tayo ba nakapalda? Tayo ba taga-Scotland? Yung congregation ba mo ay... Diba? Hindi naman sa kanila ko umalaswag. Our clothing should be in modest. Oh. Alam na natin yan. May naka-Amerikana, pero naka-rubber shoes. Oo, kasi dati pag naka-Amerikana, nakatakong. Eh ngayon, mas more into... Naka-dress pero Oo, naka-rubber shoes. Dress, inexpensive, showy, or flashy ways of worship. Siyempre, nakikita mo naman yan, malalaking mga tatak-tatak dyan. Kung anong tatak-tatak ng mga brand. Diba? Brand. Oo. So, showy pa, di ba? Showy. Oo. Oo, yung mga LD, di ba? Parang... Dagko kayo. Oo. Kasama yung nagsimba tuloy, puro na lang, wow! Wow! Oo, di ba? Not to get attention. Kasi na, malaki talaga ang ano ng nasa pulpit. Your heart, not your, is how you honor God in worship. Ibig sabihin, Lord, maglilid ako next week. Dapat pala ganitong ano ko, so bibili tayo ngayon. Buti na lang, nandyan si Tamara at si Tabi. Di ba? Is it, ang guidance ba ni Lord is para doon? So, allows people to dress down for worship. Maraming mga Bible reference akong nabasa. But ang point lang dito, we are not to give deference to those who wear nicer clothes. Para pinagpumukha pa natin. Alam niyo yung impact ko. Iba ang
pagtayo ko dun sa pulpit, sa nakikita niyo at nakikita ko kayo. Para bang, ano sa Tagalog to? Pinamukha. Kagalang-galang. Ha? Kagalang-galang. Oo. And yung ating damit daw should be missional. Not doon sa part na parang, oops, yun nga, yung naka-B, ang tawag sa babae? Bisis na yan, di ba? So, nakagaling naman, ayaw mo, friend, give thanks. Bakit pa nasarapan ko to, bro? Eh, nasa taas ka ng pulpit ngayon, tapos pit na pit pa. Oo, pit na pit ngayon, talagang, oh, Lord! Nakuha niyo ibig sabihin? Missional. Hindi yung nagkakaroon pa rin ng pagkakasala yung congregation because dun sa damit natin. Kung sasabihin natin na hindi pwede yung pag hindi ganito, is it in the Old Testament tayo or in the New Testament na tayo? Nagbabago kasi nga ang generation. But ang point to this, is it the last na natin is missional na siya. No? Tapos, sabay-sabay tayo masayan to. The clothing you wear Important something about what you value. The gospel is not that we put our best for life. but It's best. you see, How we dress tells us something about how we understand the gospel. And often we have gotten the gospel message by by how we dress. Church is not, Place where we clean ourselves, sure, it is a place where we are honest and we are failure. you don't clean yourself. You come as paalala lang po ito sa dress code. So, dapat parating tandaan natin yan. Ito ba'y magiging kaya-aya sa harapan ng lahat? Especially, maaalala ba ang Panginoon o yung maaalala yung damit ko? Maya, pag-pray natin kung sinong pwede natin ma-elect as PAO officers. Kasi ang napansin ko, wala nga palang officers ng PAO. So, sino ang nag-schedule sa inyo? Paano kayo nag-uusap? Oo. Sino ang... Ito ba yung gusto natin sa isang church? Our God is God of order. Yeah, amen. Ang tanong dyan, mahirap ba ang maging officers? Mahirap. Wala namang madali. Mahirap. But ang point to this, bibigyan tayo ng privilege ng Panginoon to lead the ministry. Ang encouragement ko lang kung kayo ay maging leader na isang ministry, not because yung burden o yung trabaho na gagawin nyo. Alam niyo ang pinaka-reverse doon, ano yung matutunan nyo? Ano yung matutunan nyo na mag-grow kayo as a person? Kasi why? Hindi lahat ng 99 or 101% ng ministry ay problema. Why problema? Ibang ugali, ibang ugali, ibang ugali. Pero, nag-unite tayo for God. Ang point doon, yung pagiging pasyensyoso natin, yung pagiging smiling natin, Lord, bigyan mo ko ng lakas ng loob. Mapigilan ko tong tao na to, Lord. Natututo tayong manalangin at magsambit sa Panginoon every time. Yun ang kagandahan pag meron kayong ministry. As a officer, kailangan natin ng PAO officers because wala nang nag-manage na ministry. Ang tanong, ilan ba dapat? Siguro mga ano lang naman, mga 20 may officers. 20, iba sa July, iba sa August. It's a matter of paano natin sisimulan. Yung mag-schedule lang. Sino yung first week of July, second week of July, third, tapos mga backup, mga musician. Ang mga musician natin, wala ka problema. Dahil sila lang naman ngayon eh. Oo. Walang nililista, no? Walang nililista. Hindi ka doon sa kabila, ang dami. Ang rotation, dami. Kasi gusto niya nagugulat, but I know that God
sa purpose. For us to embrace and to understand. At sasabihin, ano yung faith niyo sa akin? Is it final? Or be still? I know. Tatayang. Malaking tulong to. Alam niyo si Pastor ang kumakanta ng Friday? Lalaroin mo yun. Yung echo, yung gain, para sensitive. Hindi yung last kanta ni Pastor, ha? Dahil inayos natin, ha? Hindi yun, ha? Stop. Ay, yung mga smile pa stop. Bagong tulog. Sabi si Pastor. Masarap Masarap daw ang siya. Masarap ang katulog. Sige na. Pero yung- sayo sa kalipay, diha sa Ginoo. Yes, yes. Oh, sabi ko, ano po yung yung technician? Pag-pray natin yan, i-announce natin sa congregation kung sino yung iipoy ni Lord. Na, gano'n ba ka-sensitibo yan? Basta alam niya lang yung kung ano yung mic 1, somebody to commit. May disadvantage din minsan sa ano, pag alam na alam lahat ng kanta, mas mangingibabaw ang congregation tapos mawawala ang leader. Or ganun. Lalo na pag halimbawa ang nangyari yan sa akin yung guitarist kasi nag-ano pa sila, hindi pa nga dapat ipapasok yung kanta na unahan na sa congregation. So, ang guitarist nawawala. Na ang nangyari yan sa akin, kaya nag-black out ako. Paano yung timing? Church! Oo. Ibig sabihin baka, tagal naman ang intro to, kaya ang congregation, kami na nga! parang, di ba? Nakaganon yung congregation. Hindi ata makapasok ng ilo. Pinasok na yung congregation. So, who's leading? The congregation or the worship leader? Ang problema sa worship leader, actually, doon sila nagme-memorize na mismo sa actual ng mga lyrics. Dapat yung lyrics, ano na lang yun, sulyap-sulyap na lang yun. Alam mo kung paano ang timing ng music, alam mo kung paano ito, paano ganito. Yun ang importante ron. Huwag mo siyang gawin na parang bahala na si Batman. And Yeah. scripture. Sure. Kung ano yung kanta mo, magbe-base lang yung sasabihin mo doon. Tapos yung short prayer mo, magbe-base, kukunin mo doon sa gagawin mong kanta. Kunyari, dito kasi dalawa lang kanta, no? Ang ginagawa namin doon, 3. Eh kung mahaba yung 3, so ibig sabihin, paano ka magsimula? Dapat alam mo yun. Doon sa song, parang introduction mo. Church, kamusta ang linggo ninyo? I know, marami tayong pinagdadaanan right now, but praise God, nandito tayo ngayon. No? To worship as a church. Parang gano'n. Tapos, biglang ano mo na yung musician na habang nag-ano ako mag-intro na kayo. Di ba? Ibang ano nun, pag may intro ka na. Sabay, pwede ka mag-pray, tapos bigay ka ng short o yung scripture reading. Basta 3 lang yan. Parang introduction mo dun sa kanta, then prayer and scripture. Hindi ko natin sinama yung testimony kasi itong problema talaga. Ikukwento niya yung buong buwan ng kanyang karanasan. Oo. So hindi na siya praise and worship. Testimony, ano na siya. Nakuha niyo ibig sabihin. So yun ang iingatan natin. Kasi nakatayo na yung congregation ng haba-haba. Nakuha niyo ba? So, ibig sabihin, pagdating sa praise and worship, i-bridge, i-connect nyo kami doon sa worship mismo. No? Dalhin nyo kami sa worship. No? Guide us. Anything po? Ito lang yung na-prepare ko. Bali, ito ay paano mag-choose ng songs sa praise and worship. Bibigay sa inyo. Praise and worship sa set is basically or parang usually talaga is 3 songs yan, di ba kaya? 3 songs. Pero dalawa lang sa atin, no? Oh. 3 songs kasi nag-indicate siya sa ano, SME. Alam niyo yung SME? Start, middle, and end. Okay.
So, first is yung start, no? When you say start, pinakauna, di ba? Ito yung example lang to, mga 3 songs ha, yung ano pa lang. Pero pwede kayong mag-brainstorm kung anong yung choose of songs. No? First song nito is This is Amazing Grace by Phil Wickham. Alam niyo yan, di ba? Ang theme nito is praise, celebration, and the power of love of God. Yun yung kinanta kanina. Ang key na lyrics dito is This is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. Pero why it works? No? Itong song na to na parang ito yung start talaga sa praise and worship. Example lang po ito ng This is the Amazing Grace. Why it works? Because it is a high energy song, great for opening. This is amazing grace. Diba alam niyo yan? It invites people to praise God for who He is and what He has done. No? So, hanap kayo ng mga praise song na starting, yung opening song talaga na usually talaga is fast, di ba? Fast or medyo ano. So, nag-indicate siya sa, yung theme niya sa starting ng song is praise, celebration, and also the power and love of God. Pangalawa, yung second song, alam niyo yung Waymaker? Okay. Yan. So, by Sinat or Lilan. Ang theme niya is faith, miracles, and God's presence. Yun nga yung key lyrics niya is Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Parang na-connect din siya sa atin, no? Sa SSP, kasi parang Trinity dito eh. Waymaker, our God is a maker, no? Maker of all creation. Miracle worker, sino yung nag-perform ng miracle? Jesus. And then promise keeper, light in the darkness, which is the Holy Spirit. Now, why it works? Itong theme na to na faith, miracles, God's presence, sa middle na sa kanta. Builds faith and connects hearts to the presence of God. Good for, yun nga, mid-set as the theme transitions into deeper worship. Okay, so, balik tayo. First is yung start. Let us begin a song, or high energy song, great for opening. And then the second is middle, no? Kunin natin yung theme sa song about faith, miracles, or God's presence. And then lastly, yung pangatlong song is the end. Soft. Ang theme nito is surrender, adoration, no? Surrendering. Number one example ito is Here I Am to Worship by Team Present, huge. Yun. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Yun yung key lyrics niya. Now, why it works? Simple, heartfelt. Simple lang siya at saka heartfelt, no? Leads people to personal surrender and reverence. Great for the closing. Yun nga. Great for closing or yung altar time. So, yun yung mga order of worship ng praise and worship na songs. Starting sa middle and then sa end. Okay? So, may tanong po So, ba? dapat talaga is fast talaga ang una. Yes. Tapos last ang dapat slow. Sa middle, pwede rin siyang medyo... Mellow. Fast then mellow ang last. Yes. Mellow. Melody. Pero yung mga 3 songs, ginawa ko lang yung example.